Kabanata 136. Bakit niya gugustuhing magkaroon ng maraming anak sa isang nakakakilabot na lalaki na tulad nito? Hindi pwede. Walang hiya na lalaking naiisip ko lang matulog sa akin. Mangarap ka, she mumbled while she was folding up some clothes, planning to go sleep with Daisy instead. Hindi napansin ni Maisie na nakakross hands ang lalaking nakasandal sa pinto. Hindi naman nagalit si Nolan nang marinig ang mga pag-iinsulto nito tungkol sa kanya dahil totoo naman na gusto niya itong matulog sa kanya. Nang tumalikod si Maisie dala ang mga damit sa kanyang mga bisig, ang kanyang katawan ay nanginginig, at ang kanyang ekspresyon ay nanlamig. Hindi, siya ay naging masyadong pabaya. Tapos na sa pag-aaway, nakatitig ng diretso sa kanya ang mga mata ni Nolan. Siya ay medyo energetic kapag siya ay galit sa kanya. Iyon ay medyo kaibig-ibig. Walang sinabi si Maisie. Kalmado niyang inilabas ang mga damit at sinabing, "Nakikitulog ako kay Daisy ngayong gabi." Hindi siya napigilan ni Nolan bagkus ay napangiti siya nang walang magawa nang makita siyang naglalakad palayo. Nag-aalala si Maisie na parang pandikit ang lalaki sa kanya, pero mali pala siya. Siya ay nasa ilalim ng impresyon na siya ay magkakaroon ng magandang pagtulog sa gabi sa silid ni Daisy, ngunit siya ay nagising sa kalagitnaan ng gabi dahil si Daisy ay natutulog sa lahat ng uri ng mga kakaibang posisyon. Umupo si Maisie na magulo ang buhok at tiningnan ang mga binti ni Daisy sa kanyang katawan. Ang maliit na frame, ngunit ito ay sumasakop ng kalahati ng kama. Kanino niya ito namana? Matapos ibalik si Daisy sa normal na posisyon na pagtulog, humiga si Maisie at pumikit, ngunit mabilis na sumipa ang binti ng batang babae. Natigilan si Maisie. Hinaplos niya ang bahagyang pasa sa noo habang naglalakad pabalik sa kwarto ni Nolan. Humiga siya sa maliit na bahagi ng kama at natulog, natutuwa na tulog pa ang lalaki. Nang susunod na umaga, tumaba si Maisie pagkatapos magpalit. Si Nolan at ang tatlong bata ay nag-aalmusal na. Umiwas siya ng tingin. Umalik siya dahil sa mga posisyon sa pagtulog ni Daisy at hindi niya inaasahan na maagang nagising ang lalaking ito. "Mommy, natulog ka na ba sa tabi ni Daddy kagabi? Hindi kita nakita paggising ko." Reklamo ni Daisy. Sinabi ng kanyang ina na tatabi siya sa pagtulog, ngunit umalis siya sa kalagitnaan ng gabi. Walang sinabi si Maisie. Nang makita siyang umupo ay napaawang ang labi ni Nolan. "Malamang kailangan matulog ng mommy mo sa pamilyar na kama." Sabi ni Colton, "Nako, pamilyar lang si mommy sa higa ni Daddy." "Nakuha ko na." Nais ni Maisie na bamuka ang sahig at lamunin siya ng buo. Si Layla ay may tahimik na sumasaliksik sa background ni Marina ngunit sa kasamaang palad ay wala itong makita. 3 gabi nang natutulog sa study room si Stephen, at walang pakialam si Layla. Nagdasal na lang siya na mabuntis siya bago pa magbago ang isip ni Stephen. Matapos mag-almusal at makita si Stephen na nagpaplanong umalis, tinanong ni Layla kung saan siya pupunta ngunit hindi siya nakatanggap ng sagot, kaya't sumuko si Layla. Umaba si Willow, hindi mukhang masyadong masaya. "Ano bang problema ni Dad? Bakit hindi niya tayo pinapansin? Sino ang nakakaalam?" Lalong nag-alala si Layla. Mula nang banggitin niya si Marina, nagbago na ang ugali ni Stephen. Siya ay hindi kailanman nagkaroon ng ganoong kalaking reaksyon nang binabanggit niya ito dati. "Nay, nakita ko si tatay na nag-aayos sa study room kaninang umaga. Hindi ko alam kung ano ang nililinis niya, pero inabot siya ng kalahating araw." "Nag-aayos?" Tumunog ang alarm ni Layla. May itinatago ba sa kanya ang matandang tandang iyon? "Oo, ang mga bagay ay mukhang medyo luma. Hindi ko alam kung ano sila." Hindi maglakas loob na magtanong si Willow. Hindi na sila nag-usap simula nang sinaktan nito ang kanyang ina. Kabanata 137. Gagawin ng kanyang ama ang lahat kung magtatampo siya noon, ngunit ngayon ay hindi na siya pinapansin. Lahat ng ito ay dahil kay Maisie. Hindi umimik si Layla pero nag-iisip siya. Pagkatapos ng mag-almusal ni Willow, pumunta si Layla sa study room ni Stephen. Gusto niyang malaman kung ano ang ginagawa ng matandang iyon. Hindi niya alam kung ano ang aasahan bago siya magsimulang mag-pry, ngunit nang malaman niya ito, nagulat siya. Ito ay ang lahat ng bagay na naiwan ni Marina. Namula ang mata ni Layla. Nagtago siya sa study room nitong mga araw para ayusin ang mga bagay na naiwan ni Marina. Nami-miss pa rin talaga ng matandang iyon ang patay na babaeng iyon. Tiningnan ni Layla ang mga gamit na iyon. Ang ikinagulat niya ay wala ni isang larawan ni Marina. Lahat sila ay walang kwentang bagay. Wala siyang ideya kung bakit gusto niyang panatilihin ang mga ito. Bigla siyang nakakita ng pulang kahon na gawa sa kahoy. Hinawakan ni Layla ang kahon at binuksan ito.
May isang napakapinong vintage na pulseres na gawa sa asul na agata na may gintong gilid. Ang pulseres ay mukhang hindi masyadong mahalaga. Isa lang itong walang kwentang bracelet. Ma'am, anong tinitingnan mo? Napatalon si Layla sa biglang presensya ni Willow. Itinabi niya ang bracelet at sinabing, ano pa ba? Ang tatay mo ang nag-iingat ng mga gamit ni Marina. Tumiretso ang mata ni Willow sa bracelet. Napakagandang bracelet. Gusto niyang isuot ito. Pinigilan siya ni Layla. Naglakas loob ka bang magsuot ng isang bagay na malas? Ma, bracelet lang po. Walang nakakatakot dito. Iniisip ko lang na maganda ito. Isiniit ni Willow ito. Walang nagawa si Layla since nagustuhan ni Willow. She could just take it since pag-aari iyon ng kahabag-habag na babae. Sa Black Gold Group, sa ika-16 na palapag, ang Vanna ay nagsimulang magbenta ng kanilang mga alahas sa murang halaga. Nagdesisyon na yata pagkatapos ma-corner ng mga Santiago. Matapos marinig ang sinabi ni Kennedy, kumunat ang noo ni Maisie. Napilitan talaga ang Vanna sa desperasyon. Alam niya na hindi magkakaroon ng mga Vanderbilt ganoon kalaking pera para punan ng butas. Ang Soul Studio ay ililista sa loob ng 1 linggo. Gusto niyang hayaan ang mga disenyo ni Willow na maging daan at pagkatapos ay bigyan siya ng isang kakilakilabot na aral, ngunit nawasak na si Willow bago pa man dumating ang oras na iyon. Dahil lang iyon sa pangyayari kay Pearl. Gayunpaman, dadalo pa rin siya sa auction na hino-host ng Summerton Jewelry. Nangako siya kay Madam Nira at hindi niya kayang tumalikod. May biglang sumulpat sa pinto. Nang makita ni Maisie na ang kanyang ama iyon ay nagdilim ang kanyang mga mata. Hindi na niya ito nakita mula nang dumating ito para tanungin siya. Bakit ka nandito, ama? Hindi na Taytay, kundi ama. Medyo malayo ang tunog nito. Naalala ni Stephen ang sinabi ni Layla at napagtanto niyang mali ang pag-akusa niya sa kanya. Pagkatapos ng ilang araw na pagmumuni-muni, napagpasyahan niyang puntahan siya. Kausapin mo ako, natigilan si Maisie. Tumating siya, hindi para tanungin siya, kundi para lang makipag-usap. Tumingin si Kennedy kay Maisie at natural na umalis para bigyan sila ng space. Nang makita siyang nananahimik, napabuntong hininga si Stephen. Hindi mo ba gustong malaman ang nakaraan ng iyong ina? Kabanata 138. Tumigil si Maisie, nakatingin sa ibaba ang mga mata. Bakit ngayon mo lang naisip ang sabihin sa akin? Hindi gustong pag-usapan ni Stephen ang tungkol sa kanyang ina, at palaging iniisip ni Maisie na nakalimutan na niya ito. Malulungkot siya sa tuwing makikita niya sina Willow at Layla. Nakita ni Stephen ang pagkabalisa sa kanyang mga mata, at ang kanyang puso ay mabigat. Hindi ko na napag-usapan kasi ayokong pumasok. Lagi kong gustong malaman, ganoon ka ba talaga kagalit sa aking ina? Binigyan niya siya ng isang anak na babae ngunit hindi siya mas mahusay kaysa kay Layla. Nagngangalit ang mga ngipin ni Stephen. Hindi mo alam kung ano ang nangyari sa pagitan namin ng nanay mo, at sa tingin mo galit ako sa kanya. Umiwas ng tingin si Maisie nang walang sabi-sabi. Hindi mo siguro alam na nung pinakasalan ako ng nanay mo, pinuntahan niya ako. Hindi kami nagpakasal noong una dahil sa pag-ibig. Hindi para sa pag-ibig. Nagulat si Maisie. Mukhang malungkot si Stephen. Ako ay bata pa at ambisyoso. Nais ko bumuo ng isang karera sa Baseburg pagkatapos umalis sa Coralia. Ngunit patuloy akong naiinip hanggang sa makilala ko ang iyong ina. May biglang sinabi ng nanay mo na ikinagulat ko. Sinabi niya na dapat kaming magpakasal, at tutulungan niya akong itayo ang aking imperyo sa Baseburg. Ang kailangan ko lang gawin ay bigyan siya ng lugar para matirhan. Sa impresyon ni Stephen ay nagbibiro lang si Marina noon dahil ilang araw pa lang silang magkakilala. Masasabi niyang elegante at maliwanag ang babaeng nakaupo sa harapan niya, kahit sinong lalaki ay matutokso. Kailangan niyang manirahan at bumuo ng isang pangalan para sa kanyang sarili sa Baseburg, kaya pumayag siya, ngunit sa ilalim ng kondisyon na hindi sila makikialam sa buhay ng isa't isa pagkatapos ng kasal, tulad ng isang kontrata. Sinabi niya na kapag nakahanap siya ng babaeng mamahalin niya, maaari siyang humingi ng diborsyo anumang oras. Pagkatapos ay nagparehistro sila para sa kasal at hindi man lang nagkaroon ng seremonya ng kasal. Ito ay isang simpleng proseso na ginawa silang mag-asawa sa halaga lamang. Talagang kahanga-hanga at may kakayahan si Marina. Naitayo niya ang Vanna Jewelry sa loob ng 2 taon, kasama ang bawat bagay na idinisenyo niya. At ganoon nga, 2 taon silang magkasama, araw at gabi. Ang pambihirang kakayahan ni Marina ay tumugma sa kanyang kagandahan. Hindi niya maitatanggi na nagkaroon siya ng damdamin para rito at hiniling pa niya iyon na sila ay maging higit pa sa isang mag-asawang may halaga.
Huminga ng malalim si Stephen, medyo mapait ang puso. Baka hindi na fall sa akin ang nanay mo. Hindi ko alam kung bakit niya ako pinili, at alam kong may iba sa puso niya. Unti-unting namutla ang mukha ni Maisie. Tila ito ang katotohanan, at iyon ay mahirap para sa kanya nalunukan. Lagi siyang cold sa akin. Kahit na sinubukan kong tumawid sa linyang iyon, hindi siya pumayag. Naisip ko talaga na makasama siya. Gagawin ko ang lahat basta tanggapin niya ang pagmamahal ko. Pero patuloy niya akong tinatanggihan, at naubusan ako ng ideya. Nakipagkita ako kay Layla para lang pagselusan siya. Sinabi ko sa iyong ina, at umaasa akong bibigyan niya ako ng matatag na sagot. Nanindigan pa rin siya. Walang laman ang mga mata ni Stephen. Later on, I put ties with Layla and stayed with your mother until 2 years after that when she agreed to have you. Ito ang pinakamasayang panahon sa buhay ko. Naging masaya siya dahil sa wakas ay tinanggap na siya ni Marina at makakasama niya ito sa buhay, kahit na ibinigay sa kanya si Zay. Siya ay naging mas malamig, ngunit alam niya na hindi niya ganap na nakuha ang kanyang puso. Kabanata 139. 2 taon na ang ginugol ni Stephen sa pag-asang matatanggap siya nito balang araw, ngunit maliban sa pagbibigay sa kanya ng isang anak, hindi siya nagpakita ng anumang pagmamahal para sa kanya. Nang magsimulang lumaki si Maisie, at nagsimulang lumala ang kalusugan ni Marina, napagtanto niyang pinili nitong magkaroon ng anak dahil alam niyang hindi na siya mabubuhay ng mas matagal. This was her way of make up to him such an absurd way. Niloko siya nito at pinada pa siya. Nagalit siya sa kanya kahit sa pagkamatay niya. Wala siyang sinabi hanggang sa kanyang kamatayan. Sa lahat ng mga taon na ito, ang kanyang sakit ay lalong lumala habang lumalaki si Maisie, nakahawig ni Marina. Bagamat ibinalik ni Stephen sina Layla at Willow at nagsimulang mag-focus kay Willow, inaalala pa rin niya si Maisie. Ayaw lang niyang maalala si Marina. Ibinaon ni Maisie ang kanyang mukha sa kanyang mga kamay habang nakaupo sa sopa. Parang papel ang mukha niya. Sa lahat ng mga taon na ito, siya ay nasa ilalim ng impresyon na niloko ng kanyang ama ang kanilang kasal. Dahil maganda ang pakikitungo sa kanya ng kanyang ina, hindi niya masabi kung bakit hindi masaya ang kanyang ina. Palagi niyang iniisip na ang kanyang ina ay nagkasakit dahil sa pagtataksil ng kanyang ama at kalaunan ay namatay dahil doon. Pero bakit? Bakit sila magkasama kung walang pag-ibig? Hindi siya dapat nasa isang masayang pamilya. Kung wala si Layla at Willow, kung hindi namatay si Marina sa kanyang karamdaman, mabubuhay siyang masaya sa proteksyon ng dalawa magulang. Bakit nasira ang pamilya? Kung isang araw malaman mo ang nakaraan, hindi ka dapat magtampo sa nanay mo. Mahal na mahal ka niya. Ang mga salita ni Erwin ay nagtagal sa kanyang isip, ngunit siya ay umiikot pababa sa isang itim na butas. Ang inakala niyang masayang pamilya na nasira ay isa lamang ilusyon. Tinala ni Riley sina Daisy at Waylon sa isang Mike Halen restaurant. Gusto niyang i-treat sila sa isang masarap na pagkain bago magsimulang mapuno ang kanilang schedule. Siguraduhin mong maging low profile ka. Mga sikat na kayo ngayon. Kinabahan si Riley sa buong oras, nag-aalala na may makakilala sa kanila. Ang dalawang bata ay nakasuot ng cool na salaming pang-araw na nakatikip sa halos kalahati ng kanilang mga mukha. Huwag kang mag-alala, tahimik lang tayong kakain. Masayang nilalamon ni Daisy ang gusto niyang makuha. Uminom si Waylon ng juice sa pamamagitan ng straw, ngunit biglang napako ang kanyang mga mata sa isang babae na naglalakad papunta sa kanila mula sa gilid. Napuno ng dilim ang mga mata ni Waylon nang makilala niya ang babae. Hindi naging maganda ang pakiramdam ni Willow nang makarating siya sa Mike Halen restaurant, ngunit lumalala ito nang makita niya ang dalawang bastos. Nakikilala niya ang mga ito kahit na nakasuot sila ng sunglasses na iyon. Ang dalawang bastos ang dahilan kung bakit siya pinalayas ni Nolan sa mansyon ng Goldman. Magkakaroon siya ng pagkakataon para sa paghihiganti. Itong mga bastos, mapapamura ka sa lugar na ito sa pagpunta mo rito. Napalingon si Riley nang marinig ang boses na iyon. Nang makitang lumakad si Willow, tumayo siya at sinabing may malaking ngiti, ang hindi gaanong kahangahangang bata ng mga Vanderbilt. Natigilan si Willow sa pahayag na iyon. Sino ang tinawag mong hindi gaanong kahanga-hanga? Ang sino mang sumagot ay ang taong iyon. Nagkibit balikat si Riley. Kabanata 140. Tumawa si Daisy. You little rascal. Anong tinatawa-tawa mo dyan? Naging berde ang mukha ni Willow matapos marinig ang kanyang pagtawa. Hindi pa siya nagsisimula sa kanila. Tumayo si Riley sa harap ni Willow. Ano ang sinusubukan mong gawin, Willow? Isa itong restaurant. Kung gusto mong mabaliw, gawin mo yan sa kalye,
Huwag mong istorbohin ang mga tumatangkilik dito. Isang lalaking naka-headphone na nakaupo sa harap na gusto lang kumain ng tanghalian ay napakunot ng noo nang marinig ang kaguluhan. Ito ay walang kinalaman sa kanya, kaya hindi siya makikialam. Ang ibang mga parokyano ay tumingin sa kanila, tila hindi nasisiyahan. Lumapit ang waiter para subukang silang pigilan ngunit ayaw magpaawat ni Willow. Walang nakahula nang biglang magtapon si Willow ng isang tasa ng kape kay Riley. Lahat ng tao sa paligid nila ay tumayo, nagulat. Tumayo si Waylon, tinanggal ang kanyang salaming pang-araw, at hinagisan si Willow ng isang basong tubig. Nagsimulang matono ang makeup ni Willow dahil sa tubig. Tayong mga kakilakilabot na bastos, ang lakas ng loob mo. Galit na itinaas ni Willow ang kanyang kamay para sampelan si Waylon, ngunit nang pipigilan na siya ni Riley, may pumasok na ibang tao at hinawakan ang kanyang palso. Tinanggal ng lalaki ang headphone niya, mukhang naiinis ang cool niyang mukha. Baliw ka ba? Bakit ikaw, matanda, nakikipagtalo sa isang bata? Natigilan si Willow. Nang makitang pinag-uusapan siya ng lahat ng tao sa paligid, napakagat siya ng labi. Masyado siyang impulsive at nakalimutan na nasa publiko sila. Napatingin si Waylon sa lalaki, na muling tumingin sa kanya. Biglang napalingon ang lalaki kay Riley na nagpapatuyo ng tisyo. Bakit hinahayaan ng isang ina ang kanyang anak na lumaktaw sa paaralan? Napahinto si Waylon, nakasimangot. Naktawan ang paaralan. Si Colton ba ang tinutukoy niya? Akala ba ng lalaking ito ay siya si Colton? Napatigil si Riley sa ginagawa niya at tumangala kay Luis Lucas. Ang lalaking may panaginip na mga mata ay kapansin-pansing maganda. Siya ay may maputlang balat at ang kanyang pahabang, parang panaginip na mga mata ay sumama sa kanyang mataas na tulay ng ilong at buong labi. Para siyang lumabas sa isang romance novel. Ikaw, kinakausap mo ba ako? Tinuro ni Riley ang sarili. Napatingin si Luis sa kanya. Hindi ba gumagana ang tenga mo? Hindi ba halata? Nanginginig ang kamay ni Riley. Natilamsikan lang siya ng kape, tapos ngayon tinatawag na siyang bingi. Ikaw ang may sakit. Hinayla ni Daisy ang suot niyang shirt. Huwag kang magalit. Wala na kaming ganang kumain dito. Umuwi na tayo. Let's go. Hinawakan ni Waylon ang kamay ni Daisy. Binigyan ng matalim na titig si Willow habang papalabas. Hindi pa ito tapos. Naramdaman ni Willow ang panginginig sa kanyang gulugad. Hindi pwede. Ang tingin iyon sa kanya ng rascal ay kamukhang kamukha ni Nolan kapag siya ay galit. Tinakat siya nito. Luis was rooted to the spot while looking at Waylon walk away. Ano ang mali sa batang ito? Hindi niya ba siya nakilala? Hindi lamang siya nakilala ng bata, ngunit siya rin ay mukhang ibang tao sa bata sa paaralan. Mr. Lucas, sorry sa paghihintay. Inayos ng waiter ang pagkain at dinala sa kanya. Kinuha ito ni Luis at aalis na sana nang kausapin siya ni Willow. Ikaw ba si Mr. Lucas? Si Mr. Lucas ba talaga? Alam ng lahat sa Baseburg ang tungkol kay Mr. Lucas, ang henyo sa musika. Ang pamilya Lucas ay isa sa pinakamayamang pamilya sa Baseburg.